Ako ay umiinom pa ng kalahating baso ng serbesa, nagre-review ng isang lumang episode ng kriminal na palabas sa TV nang marinig ko ang katok sa pinto. Hindi ito ang magalang na katok ng kapitbahay. Matindi ang katok, nagmamadali, at sobrang lakas para sa 2:00 ng madaling araw. Ang unang naisip ko ay may kapitbahay na nakalimutan ang susi. Ang pangalawang naisip ay may masamang nangyayari. Sa militar, mabilis kang natututo na pagkatapos ng hating gabi, walang magandang nangyayari. Mabilis akong nagsuot ng hoodie sa upuan at lumakad papuntang pinto. Muling tumunog ang katok, mas mabilis pa ngayon, sinundan ng isang boses na hindi ko narinig sa loob ng maraming buwan. "Maria, pakibuksan mo ang pinto. Ako ito, Rosa." Iyon ang nanay ko, Rosa. Biglang sumikip ang tiyan ko. Wala kaming biglaang pagbisita, lalo na pagkatapos ng nangyari sa pamilya. Binuksan ko ang chain lock at binuksan ng kaunti ang pinto para makita siya. Nagkakahilo siya sa mga paa, nakabakat ang buhok sa mukha, namamaga ang isang mata, mahigpit na yakap-yakap si Ana, ang 8 anyos na anak ni Maria, sa dibdib. Nakaupo si Ana sa wheelchair, maliit na kamay na mahigpit sa armrest hanggang maputi ang knuckles. Bigla kong binuksan ng malaki ang pinto at sinalo si Rosa nang lumuhod siya. Bumagsak siya sa akin na may ungol. Nahuli ang wheelchair ni Ana sa frame ng pinto at kailangan kong hawakan siya sa isang kamay habang ginagamit ang isa para itulak ang wheelchair papasok. Inihatid ko silang dalawa sa loob. Isinara ang pinto gamit ang paa at mabilis na nagmasid. Nakabukas ang jacket ni Rosa. Punit ang damit niya at nang igalaw ko ang bigat niya, umungol siya at mahigpit na hinawakan ng tagiliran. Hindi ko kailangan ng nursing degree para malaman na nasaktan siya. Bago pa ako makapag-isip kung ano ang susunod, nag-vibrate ang phone ko sa counter. Halos baliwalain ko, pero may nagtulak sa akin na kunin ito. Isang text mula sa nanay ko. Huwag tulungan siya, traitor siya. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo. Rosa Santos, ang nagpalaki sa amin, ang nagpabasa sa akin ng Pamilya Muna na parang pambansang awit, ang nagsabi na iwan ko ang kapatid at pamangkin ko. Ibinaba ko ang phone sa counter at tinutukan si Rosa. "Ligtas ka na. Umupo ka rito." Dahan-dahan ko siyang inupuan sa sofa, kinuha ang kumot sa likod at ipinulupot sa kanya. Hinihingal siya at mahigpit pa rin ang hawak sa tagiliran. Walang salita si Ana, nakaupo lang sa wheelchair, hawak ang silver necklace. Lumang bagay iyon, suot noon ng lola namin at hindi ko na nakita sa maraming taon. Sa paraan ng paghawak niya, parang iyon lang ang nagpigil sa kanya na magkawatak-watak. Lumuhod ako. "Ana, nasaktan ka ba?" Umiling siya, malaki ang mata na nakatitig kay Maria, parang pinipilit ni Maria na tumayo sa pamamagitan ng kalooban. Maputla ang labi niya, may dugo sa baba. "Huwag tawagan si nanay," bulong niya. "Walang problema," sagot ko, kasi si nanay ang huling tatawagan ko. Pumunta ako sa kusina, kinuha ang first aid kit na itinatago ko sa ilalim ng lababo, ugali mula sa maraming taon bilang military police, at bumalik sa sofa. Matatag ang kamay ko para putulin ang mga sinulid sa punit na damit niya, pero nakuyom ang pangako ng masakit. May nakakainis na pasa na lumalawak sa tagiliran niya at mababaw na hiwa sa ibabaw ng balakang. "Kailangan nito ng tunay na doktor," sabi ko. "Pakiusap, huwag mo akong ibalik," bulong niya. Napatigil ako. "Ibalik saan?" Hindi siya sumagot, pumikit lang. Tiningnan ko ulit si Ana. Tahimik siyang nagmamasid, kumikinang ang necklace sa kamay. Luma ang wheelchair niya, ang pinakamura. Parang hindi secure ang preno sa kaliwa. Nagdesisyon ako nun din na hindi mag-aaksaya ng oras sa pahintulot. Kinuha ko ang phone at tinawagan ang 911. "Porter County Emergency Center," sagot ng operator. "Ano ang emergency ninyo?" "Dumating lang ang kapatid ko sa apartment ko," sabi ko. Pinipilit kalmado ang boses. "Grabe ang sugat niya. Sa palagay ko domestic violence ito." Nagtanong sila ng address at ibinigay ko. Pinatay ang linya, tinanong ang kondisyon ni Maria, kung may armas at kung malapit ang suspect. Tumingin ako sa pinto, parang inaasahan na muling kakatok ito. Pinuksan ni Maria ang mata at tiningnan ako. "Hindi mo alam ang buong kwento," sabi niya, mahina ang boses. "Nagsisimula na akong maintindihan," sagot ko. Sabi ng operator na paparating na ang rescue team.
Binaba ko ang tawag, ibinaba ang phone at kinuha ang botelya ng tubig mula sa kusina. Ibinigay ko kay Maria pero hinawakan lang niya nang hindi uminom. Hinila ko ang upuan at umupo sa harap nila. "May kailangan ka ba ngayon?" Tanong ko kay Ana. Umiling siya. Tinitigan ko pa rin si Maria. "Gusto mo bang sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito?" Binuka niya ang bibig na parang magsasalita tapos isinara ulit. Sa wakas, bulong niya, "Mas masama pa sa iniisip mo." May katok sa pinto, hindi nagmamadali, pero tiyak. Tumayo ako, tense ang mga muscles at lumakad papuntang pinto. Sumilip ako sa peephole, paramedic iyon, may dalang gamit at pulis sa likod. Binuksan ko ang chain at pinapasok sila, umatras para makalapit sila kay Maria. Lumuhod ang paramedic sa tabi niya, nagtatanong sa kalmado, propesyonal na tono. Sumagot si Maria sa maikling salita, bawat salita ay nakakapagod. Tiningnan ako ng pulis. "Alam mo ba kung sino ang nanakit sa kanya?" Nagdalawang isip ako, tiningnan si Maria. Bahagya siyang umiling. "Hindi pa po," sagot ko sa wakas. Nagtanong ang paramedic kung makalakad siya. Hindi niya kaya. Tinawagan niya ang radyo para sa ambulansya at nakita ko ang tingin ni Ana na sumusunod sa bawat galaw. Lumuhod ako sa tabi ng wheelchair niya. "Tutulungan nila si mami mo. Okay lang?" Tumango siya pero hindi binitiwan ang necklace. Dumating ang pangalawang paramedic kasama ang ambulansya at sa tulong nilang dalawa, dahan-dahan nilang inilagay si Maria sa stretcher. Sumunod ako sa pinto, tinitingnan kung paano sila bumaba sa hallway. Nasa tabi ko si Ana at sinabi ng pulis na pwede kaming sumabay sa hospital kung gusto. Tinakda ko ang pinto at itinulak si Ana papuntang elevator. Puno ng tanong ang isip na walang sagot. Bumukas ang elevator at sumingaw ang mainit na hangin ng tag-init mula sa parking lot nang sumunod kami sa ambulansya. Kumakaluskos ang wheelchair ni Ana sa semento, umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Inilagay ko ang isang kamay sa wheelchair at ang isa ay malapit sa holster ko sa ugali, nag-scan ng sinumang hindi dapat dito. Inilagay nila si Maria sa ambulansya, sinigurado siya sa mabilis, propesyonal na galaw. Tinanong ako ng isang paramedic kung sasabay ako. Tiningnan ko si Ana, tapos sumakay, sinigurado ang wheelchair niya sa tabi ng stretcher. Sumakay ang pulis, umupo malapit sa rear door. Umalis ang ambulansya, walang siren, pero kumikislap ang lights. Bahagyang nakabukas ang mata ni Maria, nakatitig sa ceiling. Inilagay ng paramedic ang oxygen mask sa mukha niya at sinimulang i-check ang vital signs. Tahimik ako, tinitingnan ang pagtaas-baba ng dibdib niya, sinusubukang maintindihan kung paano nakarating sa ganito ang isang tao nang hindi humingi ng tulong ng mas maaga. Binasag ni Ana ang katahimikan. "Nandun si Lola." Lumingon ako sa kanya. "Kailan?" "Kagabi," sabi niya, pinipisi lang necklace hanggang mamula ang daliri. Sabi niya, "Huwag ko sabihin." Lumapit ako, binaba ang boses. "Huwag sabihin ng ano?" Tiningnan ni Ana si Maria. Tapos ako ulit. "Tungkol kay Jose." Napakapit ang kamay ni Maria sa stretcher, pero walang sinabi. Dumaan ang mata ng pulis sa amin. "Si Jose ba ang suspect?" Tanong niya. Kalmado, pero may pulis na tono kapag nag-note sa isip. Mahinang bulong ni Maria sa ilalim ng mask. "Huwag mo muna sabihin sa kanila." Tinitigan ko siya ng diretsyo. "Sa palagay mo ba ang pagtahimik ay makakabuti?" Tumalikod siya. Sinabi ng paramedic na mababa ang blood pressure niya, posibleng internal bleeding. Magpa-x-ray sila sa hospital. Gumalaw si Ana sa wheelchair, kumakaluskos ang gulong. Lumuhod ako sa tabi niya. "Okay ka lang?" Tumango siya, pero namumula ang mata. Sabi niya dadalhin niya ako. Sabi niya hindi mapipigilan ni Mommy. Parang suntok iyon. Sa isip ko, nagsimula na akong magplano ng mga hakbang. Protection order, emergency custody petition, mga papel na kinatatakutan ng karamihan, pero kaya kong punan halos sa tulog salamat sa trabaho ko. Dumating ang ambulansya sa parking ng hospital. Bumukas ang rear door at may ibang team na handa para dalhin si Maria papasok. Itinulak ko si Ana na sumunod sa kanila sa sliding glass door papuntang bright na ER. Dinala si Maria sa curtained area at may nurse na may clipboard. "Pamilya?" tanong niya. "Kapatid?" sabi ko.
Itinaas ang military ID ko nang hindi nag-iisip. Hindi required, pero karaniwang nagpapabilis. Pinayagan kaming manatili ni Ana, pero lumabas ang pulis para tumawag. Regular na beep ang vital signs ni Maria sa monitor. Nagtanong ang nurse kung may police report na. Umiling ako. Tinititigan ni Ana ang curtain na parang makikita niya sa kabila. Hinila ko ang upuan, malapit pa. Gusto mo bang sabihin kay tita kung ano ang nangyari bago kayo dumating sa akin? Nagdalawang isip siya, tapos bulong. Sabi ni Lola deserving ni Mommy iyon at mas magandang lugar ang titirhan ko. Nakuyom ang pangako. Palagi si Rosa may paborito at hindi kailanman si Maria. Pero manood lang habang nasasaktan ang anak niya, ibang usapan iyon. Pumasok ang doktor, nagpakilala at sinimulang ipaliwanag ang injuries. 2 buto ang nabali, posibleng fracture sa braso, bruises na consistent sa blunt force trauma. Narinig ko na ang mga salitang iyon sa maraming report para malaman kung ano ang ibig sabihin. Simple lang, may malubhang binugbog siya ng maraming beses. Gusto ninyo bang mag-file ng report ngayon o hintayin hanggang mas okay siya? Tanong ng doktor kay Maria. Umiling si Maria. Hindi pa po. Tiningnan ng doktor ako at nagkibit balikat ako. Hindi kami makakarating kahit saan kung pipilitin siya ngayon. Gumalaw si Ana sa wheelchair, kumakaluskos ang lumang metal frame. Inabot ko para ayusin ang kumot sa paa niya. Ligtas ka rito, sabi ko sa kanya. Tiningnan ako ng mata niya na parang gustong maniwala, pero hindi sigurado. Bumalik ang pulis, may hawak na maliit na notebook. Kailangan ko ang statement ninyong dalawa kapag handa na kayo, sabi niya. Bahagya tumango si Maria, iniiwasan ang tingin ko. Nabasa ko ang mensahe. May tinatago siya. Hindi ko alam kung takot, hiya, or distorted loyalty sa maling tao, pero nasa pagitan namin ito na parang pader. Nasa tabi niya ako habang naglalagay ng IV ang nurse. Ngumanga si Ana, pero mahigpit pa rin ang hawak sa necklace. Naisip ko kung nakatulog ba siya kagabi o nagtagal ang lahat sa buong gabi. Binuhay ako ng vibration ng phone ko mula sa pag-iisip. Tiningnan ko ang screen. Isa pang text mula kay nanay. Huwag makialam, Madeline. Pagsisisihan mo. Hindi ako sumagot. Ibinaba ko lang ang phone sa bag at sumandal sa upuan, nagsisimula ng magplano ng susunod na hakbang. Lumabas ang nurse ng kakalagay lang niya at hinila ko ang upuan malapit sa kama ni Maria. Binaba ang boses para hindi marinig ni Ana lahat. Kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Lahat. Gumalaw ang mata ni Maria kay Ana, tapos sa akin ulit. Nagsimula ito maraming buwan na ang nakaraan. Kinuha ni Jose ang disability benefits ni Ana. Sabi niya para sa living expenses, pero nagdalawang isip siya. Pinipilipit ang daliri sa gilid ng kumot. Pero hindi naman, sabi ko ng diretsyo. Dahan-dahan umiling siya. Ginastos niya sa sarili, mga trip kasama ang barkada, bagong tools na hindi niya ginagamit. Alam ni nanay. Sabi niya dapat magpasalamat ako kasi hindi pa siya umalis. Parang sampal sa mukha yon, magpasalamat, nakuyom ang panga ni Maria. Kagabi nag-away kami, sabi ko gusto ko ang pera ni Ana ay sa separate account. Sabi niya tanga ako na hindi marunong mag-manage ng pera. Nakaupo si nanay doon sa kitchen table umiinom ng tsaa, walang sinabi. Na-imagine ko ang scene. Matigas ang mukha ni Rosa, nagpapanggap na okay ang lahat habang nasusunog ang lugar. Nagalit siya, patuloy ni Maria. Sabi niya, wala ako kung wala siya. Tapos hinawakan niya ako. Pinilit ko siyang itulak pero itinulak niya ako sa counter. Doon ko naramdaman na may nabali sa tagiliran ko. Nakuyom ang kamay ko sa fist. At si nanay, mas maliit pa ang boses ni Maria. Sabi niya, huwag akong mag-ingay, tiningnan ko siya. Tiningnan niya siyang saktan ako at walang sinabi. Sabi niya kay Ana pumasok sa kwarto, nang kukunin ko ang wheelchair ni Ana para umalis, hinadlangan niya ang pinto. Sabi niya kung lalabas ako, mag-isa ako. Walang tulong, walang pera, walang pamilya. Sumikip ang tiyan ko, pero nag-text pa siya na iwan ko siya sa labas. Nanginginig ang labi ni Maria, pero hindi umiyak. Akala ko hindi mo bubuksan ang pinto. Siyempre, nagkamali ako ng akala, sabi ko. Mas matigas kaysa inaasahan. Tumingin si Ana mula sa wheelchair, nararamdaman ang tensyon.
Pinilit kong ibaba ang boses. Nasaan si Jose ngayon? Hindi ko alam. Baka nasa bahay pa ni nanay or umiinom. Madalas siyang mawala pagkatapos ng ganoong gabi. Umupo ako ulit, nararamdaman ang galit na nagiging malamig, precise. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Kasali si nanay, pinapalampas siya, marahil nakikinabang pa. Maria, may ebidensya ka ba na ginawa niya iyon sa pera? Nagdalawang isip siya, tapos tumango. Bank statements, nasa folder sa closet ko, pero ang account ay sa pangalan niya at ni nanay na co-sign. Wala ang pangalan ko doon. Nakikita ko lang ang deposits kasi nagpapadala pa rin ng mail ang VA sa akin. Sapat na yon para magsimula ng trail. Hindi ko kailangang hawakan ang account para magsimula ng records. Hindi kong pinapayagan niya. Papayagan mo akong i-access ang anumang mayroon ka, sabi ko sa kanya. Hindi na tayo magpapakabait, wala na. Bumalik ang pulis, tiningnan ang notebook. May update? Tanong niya sa akin. Pinoproseso pa po, sabi ko. Technically tama. Ngumiti siyang magalang kay Maria. Kapag handa ka na, kukunin namin ang statement mo. Pwede ka ring mag-request ng victim advocate kung gusto mo ng kasama. Bahagya siyang tumango. Pagkatapos niyang umalis, kinuha ko ang phone at nagsimulang mag-type ng note. Pangalan, petsa, lahat ng sinabi ni Maria. Kung gusto kong buuin ang kaso, kailangang solid ito. Ang military police training ay hindi lang para habulin ang deserters. Ginagawa kang magaling sa pagbuo ng timeline, linking evidence at keeping emotions out of paperwork. Gumalaw si Maria sa kama, umungol. Hindi mo pwedeng hayaang maapektuhan nito ang trabaho mo, Madeline. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Ang trabaho ko ay protektahan ng mga tao. Hindi iyon tumitigil sa gate ng camp. Bahagyang lumuwag ang balikat niya. Inabot ni Ana ang kamay ni Mommy, nakalawit pa ang necklace sa kabilang kamay. Tiningnan ko ang orasan. Halos 3:30 na ng madaling araw, pero gising na gising ang isip ko. Lumampas na sina Jose at Rosa sa limit at hindi ako ang tipo na pababayaan iyon. Sumandal ako sa upuan, nagplano na ng susunod na hakbang at pinanatili ang steady na boses ng ulitin ko. Siguraduhin natin na hindi na mauulit ito sa iyo o kay Ana. May amoy ng burnt coffee at disinfectant ang hallway sa labas ng ER room. Nang lumabas ako para tumawag, tinawagan ko ang numerong wrote ko. Senior Sergeant Cruz sa CID. Gabi na, pero late sleeper si Cruz. Ang tipo na sumasagot sa unang ring pa lang. Mads, on duty ka ba? Hindi opisyal, sabi ko, pero may situation ako. Domestic violence, posibleng financial exploitation involving VA benefits. Victim ang kapatid ko, suspects ang asawa niya at nanay namin. May pause. Komplikado yan. Oo, kailangan ko malaman hanggang saan ako pwedeng mag-imbestiga nang hindi lumalampas sa authority. Tumango siya. Alam mo na ang rules. Kung mag-sign siya ng authorization, pwede mong kunin ang personal financial records niya. Pero kahit anong related sa VA claim niya, federal law yun. Mali ang paraan, ikaw ang magkakaproblema. Clear. Salamat. Binaba ko ang tawag at bumalik sa loob. Medyo mataas na ang head ng bed ni Maria, mukhang mas gising. Kinuha ko ang folded form mula sa bag, standard authorization form na itinatago ko para sa emergencies. Pirmahan mo ito. Pinapayagan ako na magtanong sa bank at benefits para sa iyo. Gagawan ko ng copy para sa court mamaya. Nagdalawang isip siya. Totoo bang makakatulong ito? Mag-uumpisa ito ng trail na hindi nila mabubura, sabi ko. Pumirma siya. Nanginginig ang sulat pero malinaw. Kinuhanan ko agad ng picture kung sakali. Umupo sa maliit na table sa corner, binuksan ang laptop. Medyo mabagal ang hospital wifi, pero sapat. Gamit ang routing number, mula sa latest benefit letter ni Maria, tinrace ko ito sa public records at cross-reference sa bank code. Ang account ay sa pangalan ni Jose Santos at Rosa Santos. Sa linked transactions, nakita ko ang list ng merchant codes na nagpanganga sa akin. Resort expenses sa Boracay, down payment sa condo sa Cebu, high-end sports shops. Wala ni isa para sa anumang makakatulong kay Ana. Iniikot ko ang screen para makita ni Maria. Dito napunta ang pera ni Ana. Nakatight ang labi niya, namamasa ang mata, pero walang luha. Tahimik si Ana,
pero inilapit niya ang wheelchair. Tiningnan niya ang screen, tapos ako. Sabi ni Lola para sa pamilya. Ana, mahal, sabi ko ng mahina. Ang pagkuha ng pera mo nang walang pahintulot ay hindi pagtulong sa pamilya. Tumungo siya, naglalaro sa necklace. Sinisave ko ang lahat ng screenshots, lahat ng traceable numbers. Tapos encrypted ang folder at double backup. Maraming taon sa militar ang nagturo sa akin na huwag mag-isa lang na copy ang important things. Gumalaw si Maria. Kung malaman nila na iniimbestiga mo, sila ay... Hindi ko alam. Maaaring maging brutal si Jose. Hayaan mo siya, sabi ko. Mas madaling harapin ang brutal kaysa sa matalino. Nag-vibrate ang phone ko ng text mula sa unknown number. Kung makikialam ka, mawawala ang rank mo. Iniikot ko ang screen para makita ni Maria. Si Jose. Tumango siya ng isang beses. Binura ko ang text, pero hindi bago screenshot. Harassment mula sa suspect, isa pang piece ng puzzle. Pumasok ang nurse para i-check ang vitals ni Maria at lumabas ako ulit sa hallway. Tinawagan ko si Cruz. May co-owned account, spending hindi para sa beneficiary. Nagpadala lang ng threatening text ang suspect. Sapat na yan para mag-alarm, para mapansin ng VA, sabi ni Cruz. Pero mag-ingat, dahil pamilya mo, kahit anong personal na hinukay mo, ay maaaring i-challenge. Hayaang lawyer ang mag-front. Alam ko na kung sino, Atty. Elena Cruz. Nag-handle na siya ng worst cases at ginawang clean court wins. Nag-note ako na tatawagan siya sa umaga. Pagbalik sa room, nakapikit na si Ana sa wheelchair, mahigpit pa rin ang hawak sa necklace. Tinitingnan ni Maria si Ana na parang natatakot na kumurap. Matulog ka na, sabi ko sa kanya. Kapag gising ka, nandito pa ako. Pumikit siya, pero alam kong hindi pa natutulog. Nagra-race na ang isip ko sa mga susunod. Legal procedures, protection orders, securing bank records bago mawala. Isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang kontrolin pa ni Rosa at Jose ang anumang para kay Ana. Sumikat na ang araw sa morning mist nang mag-drive ako pabalik sa military housing. Iniwan ko sina Maria at Ana sa hospital kasama ang security team na pinagkakatiwalaan ko. Mas safe kung may distance sa kanila at sa sino mang maaaring tapusin ang sinimulan. Hindi pa ako nakakapaghubad ng sapatos nang may katok sa pinto. 2 mabagal na katok, pause, tapos 2 ulit. Ang rhythm na ginagamit kapag inaasahan nila, nabubuksan mo dahil friendly ang tunog. Sumilip ako sa peephole. Si Jose Santos na naka-clean shirt at ngumingiti ng hindi umabot sa mata. Binuksan ko ang pinto ng sapat para harangan siya sa balikat ko. Hindi ka dapat nandito, ngumiti siyang mahina. Relax, dumating lang ako para linawin ang mga bagay. Pamilya naman tayo, di ba? Mali, sabi ko ng diretsyo. Sumandal si Jose sa frame na parang siya ang may-ari. Gusto ni Maria gawin akong kontrabida samantalang siya ang may issue. Ako ang nag-aasikaso ng lahat, Madeline. Palagi ko ginagawa pero pinagtsismisan niya ako at ayoko noon. Hindi ako kumurap. Hindi niya kailangang magsalita ng marami. Nagsalita na ang mga pasa. Nag-twitch ang ngiti niya. Nagkakamali ka sa pakikialam. May career ka na pinapahalagahan mo. Oo, sayang kung marinig ng boss mo na inaabuso mo ang posisyon mo. Pinahaba ko ang pause, tapos dahan-dahang itinaas ang phone mula sa bulsa at ini-angle para makita ang red recording dot. Patuloy ka lang magsalita, Jose. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Umatras siya, inilagay ang kamay sa bulsa. Akala mo matalino ka, pero hindi mo alam kung paano gumagana ito. Nasa panig ko si Rosa. Mas may impluensya siya sa bayan na ito kaysa iniisip mo. Kahit anong kwento ni Maria, ingay lang yon. Iwan mo ito at magpapatuloy tayong lahat. Hindi mangyayari. Nakuyom ang panga niya. Hindi pa tapos ito. Tinitingnan ko siyang umalis at maglakad papuntang parking, matigas ang balikat. Pagkaalis niya, tinakda ko ang pinto at tinransfer ang recording sa encrypted drive ko. Hindi confession ang recording, pero threat ito. Good leverage para sa court at VA investigators. Nagbuhos ako ng kape na hindi ko naman talaga gusto at umupo sa kitchen table, pinakinggan ulit ang recording. Mas nagsasabi ang tono niya kaysa sa salita.
Sanay ang lalaking iyon na makuha ang gusto sa pamamagitan ng pressure hanggang sumuko ang iba. Maaaring effective yun kay Maria, pero nakaranas na ako ng worse kaysa sa cheap threats niya. Ilang minuto pa, dumaan ang kapitbahay ko, Sergeant Reyes. Nakita niya si Jose umalis at nagtanong kung okay ba ang lahat. Ikinuwento ko ang short version, sapat para maunawaan niya na maaaring may gulo nang hindi siya hinila. Tumango si Reyes, sabi niya bantayan niya, at umalis. Ginugol ko ang susunod na oras sa pag-organize ng lahat ng mayroon ako. Hanggang ngayon, bank screenshots, threatening texts, door recording. Nilagyan ko ng timestamp, fill-name at short summary para walang mawala. Maraming taon ng incident reports ang nag-embed sa akin na sloppy file ay worse pa sa walang file. Nang patayin ko ang computer, nagdesisyon akong bumalik sa hospital. Gusto kong nandun kapag mas gising si Maria para sa karagdagang tanong. Pero una, dumaan ako sa base legal office para kumuha ng additional victim affidavit forms at info packets tungkol sa protection orders. Kung gusto ni Maria gawin ito, kailangan niyang malaman exactly ang options niya. Nang lumabas ako sa truck ko, nakita ko ang black SUV na idling sa kalsada, tinted windows, running engine. Nang lingunin ko ito, dahan-dahan itong umalis, hindi ko nakita ang plate mula sa angle ko. Sabi ng instinct ko, hindi coincidence yun. Sumakay ako, pinaandar ang engine at nag-drive papuntang hospital nang hindi lumingon. Kahit anong laro ang iniisip ni na Jose at Rosa na nilalaro nila, nagkamali sila nang dalhin ito sa teritoryo ko. Maingay ang hospital lobby sa shift change talks nang pumasok ako. May stack ng legal forms na nakakabit sa braso. Nakita ko si Atiers Elena Cruz na nakasandal sa front desk, isang kamay phone, isang kamay kape. Parang galing pa siya kahapon, marahil tama. Tumawag ka ba? Nandito ako, sabi niya pagkakita sa akin. At hindi ka nagbibiro. Nag-check ako ng court records sa Santos. 2 previous domestic disturbance calls, walang charges. At ang nanay mo, si Rosa Santos, lumabas as witness sa pareho. Oo, sabi ko, ginabayan siya papuntang room ni Maria. Pumasok kami at nakita si Maria nakaupo na nang tuwid, naayos ang buhok, alerto ang mata, pero guarded. Nakaupo si Ana sa tabi ng kama, nanonood ng morning news sa wall TV. Inilagay ni Elena ang kape niya sa counter at nagpakilala. Nandito ako para protektahan kayo ng anak mo, sabi niya kay Maria. Pero hindi ako gumagawa ng magic. Gumagawa ako sa facts. Kaya kailangan ko lahat, kahit ang pangit na parts. Tiningnan ni Maria ako, tapos si Elena ulit. Pakinggan ninyo lahat, pero may iba pa. Naghintay ito sa akin pagkagising ko. Inabot niya ang side table at kinuha ang envelope. Sa loob ay emergency petition for temporary custody na stamped ni Jose Santos. Naging heavy ang air sa room. Mabilis na binasa ni Elena. Sinasabi niya unqualified ka. Sabi niya umalis ka ng bahay, walang income at hindi mo kayang medical care si Ana. Lahat kasinungalingan, sabi ni Maria, nanginginig ang boses. Hindi mahalaga, sagot ni Elena. Mahalaga na nakarecord niya ito. May 5 days tayo bago hearing, mas kaunti kung pipilitin niya emergency ruling. Kinuha ko ang victim affidavit forms mula sa bag at inilagay sa harap ni Maria. Punuan mo ito. Lahat ng naalala mo tungkol kagabi at anumang nagpapakita ng pattern. Mukhang overwhelmed si Maria, pero yumuko si Elena. Gawin mo ngayon habang bago pa, at Madeline, ibigay mo sa akin ang bank evidence na binanggit mo. Binuksan ko ang laptop, binuksan ang encrypted folder at inislide sa kanya. Mabilis na dumaan ang mata ni Elena sa screenshots. Ginto ito hindi lang para custody kundi criminal charges. Mahihirapan ang judge na ibigay si Ana sa kanya kung mapatunayan nating ninakaw niya ang pera ng bata. Pinunan ni Maria ang forms habang nagpapatuloy si Elena sa strategy. Magfi-file din tayo ng temporary protection order ngayon para hindi siya makakakontak directly sa iyo o kay Ana. Kung violarte niya, tapos siya. Tumango ako. May recording ako niya dumating sa bahay ko kaninang umaga trying to threaten me. Perfect, sabi ni Elena. Isama rin yon. Lumingon si Ana mula sa TV. Ibig sabihin, hindi na natin siya makikita? Yun ang goal, sabi ni Elena na may maliit na ngiti.
May katok na nag-interrupt sa amin. Sumilip ang nurse. Captain Reyes, may tawag para sa'yo sa front desk. Sabi urgent. Lumabas ako at sinagot ang phone. Matigas na boses sa kabilang linya, ito si Captain Santos. Kailangan kita sa office ko ng 14 View para pag-usapan ang complaint against you for abuse of authority. Huwag malate. Alam ko nang hindi tanungin kung sino ang nag-file. Opo, sir. Pagbalik ko sa room, itinaas ni Elena ang kilay. Hulaan ko, dirty play si Rosa. Ganon ata, sabi ko. Hindi nagulat si Elena. Kung ganoon, babawi tayo ng mas malakas. Mag-file ako ng counter custody bago magtanghali. Ikaw ang ayusin sa boss mo, panatilihing clean, at huwag bigyan sila ng anumang maaaring gamitin against mo. Ibinigay ni Maria sa akin ang filled forms, signature niya sa bawat page. Natatakot ako, Madeline. Hindi siya titigil. Maingat kong kinuha, kaya natin siguraduhin na wala siyang chance. Tapos ang quote, tinapos ni Elena ang gamit niya, tumawag na sa court habang lumalabas siya. Nanatili ako sandali tinitingnan sina Maria at Ana na magkasama at alam kong bagong shift tayo mula defense to offense. Nang pumasok ako sa office ni Captain Santos, nakababa na ang blinds at may thick brown folder sa table niya. Walang chit-chat. Isara mo ang pinto. Ginawa ko at tumayo sa attention sa harap ng desk niya. Binuksan niya ang folder at inislide ang affidavit sa akin. Ang nanay mo, Rosa Santos, inakusahan kang gumamit ng posisyon mo sa military police para i-access civilian financial records ng walang permiso. Sinabi niya, target mo siya at ang manugang niya dahil personal bias. Pinanatili kong neutral ang mukha. Sir, hindi po accurate yun. May signed authorization ako mula sa kapatid ko na co-owner ng account. Lahat ng ginawa ko ay legal at documented. Tinitigan niya ako sandali. Naniniwala ako sa'yo, pero ang ganitong accusations ay hindi nawawala just because tama ka. Ire-review ito ng CID. Samantala, panatilihin ang investigation mo sa civilian legal channels. Huwag lumampas. Opo, sir. Sumandal siya. At ang family troubles ng mga Reyes ay maaaring tapusin ang career. Mag-ingat. Dismissed. Lumabas ako sa hallway, nag-vibrate ang phone sa bulsa. Voice message mula kay Rosa. Matamis ang boses niya na parang honey, pero matalim ang bawat salita. Ginawa mo na ang sarili mong katawa-tawa, Madeline. Akala mo mapoprotektahan mo si Maria, mawawalan ka ng trabaho, at pag ganoon, wala na siyang iba. Binura ko ng hindi sinisave. May mga bagay na hindi worth keeping. Pagbalik ko sa hospital, naghihintay si Elena sa lobby, may hawak na folder stack. Na-file ang protection order. Nag-set ang judge ng emergency hearing bukas ng umaga. Good, sabi ko, kasi hindi aatras si Jose. Nag-sharp ang mukha ni Elena. Ano ang nangyari? Gumagamit siya kay Rosa as proxy. Nag-file ng complaint sa boss ko para itay ang hands ko. Ngumiti siyang mapang-asar. Kung takot sila ng ganon para atakehin ka sa dalawang sides, ibig sabihin na corner mo sila. Umakyat tayo. Natutulog si Maria, pero gising si Ana at naglalaro ng quiet game sa tablet. Lumuhod ako sa tabi niya. Okay ka lang? Tumango siya. Sabi ni Mommy kailangan nating pumunta sa court. Oo, sabi ko. At doon, hindi mo kailangang magsalita maliban kung gusto mo. Para sa grown-ups yun. Lumabas kami ni Elena sa hallway para mag-usap. Nag-imbestiga ako, sabi niya. May discrepancies sa VA claim ni Jose. Nag-claim siya ng injury mula sa deployment na hindi niya naranasan. Kung mapatunayan natin yan, makakaharap niya ng more than custody loss. Matatagalan yan, sabi ko. Kaya simulan natin ngayon. Tinawagan ko ulit si Cruz, binigyan ng basic info nang hindi lumalampas sa classified. Nangako siya na i-flag ito para sa OIG review. Pagkababa ko, ibinigay ni Elena sa akin ang copy ng custody petition. Basahin mo ito. Bawat lie, bawat exaggeration, ihahagis nila sa judge bukas. Babawi tayo sa bank records, protection order, at recording ng threat niya sa iyo. Binasa ko ang petisyon. Inilarawan ni Jose si Maria bilang unstable mother, irresponsible sa finances, at neglectful sa medical needs ni Ana. Malayo sa truth, nakakatawa kung hindi dangerous. Gumalaw si Maria at nagmulat. May nagsasalita ba tungkol kay Jose? Palagi, sabi ko. Pero ngayon,
Focus tayo sa siguraduhin na bukas ay pabor sa iyo. Mahina ang boses niya. Hindi ko kayang mawala si Ana. Hindi mo siya mawawala, sabi ko, hanggat humihinga pa ako. Ginugol namin ang susunod na oras sa pag-review ng statement niya. Pinatibay ang timeline, siguradong bawat incident ay may date, location, at kung maaari, witness. Pwede mag-testify ang teacher ni Ana tungkol sa bruises na nakita niya, at mga kapitbahay na nakarinig kay Jose sumigaw sa yard maraming beses. Nang matapos kami, sapat na ang evidence ni Elena para pag-isipan ng mabuti ng judge ang sinabi ni Jose. Nagprint ako ng extra copy para basahin ni Maria overnight. Sa labas, lumulubog na ang evening light at nararamdaman ko ang bigat ng next day. Ang laban ay hindi lang patunayan ang side ni Maria. Para siguraduhin na hindi maaaring twist ng system ni na Jose at Rosa para parusahan siya sa pag-alis. Alam kong malakas ang atake nila bukas. Plano kong mas malakas ang sa akin. Dumating ang umaga nang masyadong maaga at may amoy ng burnt coffee at floor wax ang court. Umupo kami ni Elena sa plaintiff's table, stacks ng labeled folders sa harap. Sa kabilang aisle, nakaupo si Jose sa slightly tight suit, crossed arms na parang may naghihintay na magbigay ng trophy sa kanya. Nakaupo si Rosa sa tabi niya, naka-pastel blazer at pearl necklace. Picture ng respectable mother kung hindi mo siya kilala. Hindi nag-aksaya ng oras ang judge. Magsisimula tayo sa closing arguments ng petitioner. Pinosh ng lawyer ni Jose ang narrative nila mula day one. Unstable si Maria, financially incapable, at pinaturn against husband ang family dahil sa resentment. Parang rehearsed, hollow sa context ng lahat ng ipinakita namin. Sa turn ni Elena, hindi siya nagmadali. Nagsimula siya sa medical records, sa photos, tapos sa misuse ng benefits na may exact amounts. Sa wakas, itinaas niya ang VA hearing transcript confirming na fake ang injury claim ni Jose at under federal investigation. At pinaka-importante, sabi niya, may recording kami na sinubukan ni Mr. Jose na i-threaten ang sister ng client ko, si Captain Madeline Reyes, para i-drop ang case. Pinatugtog ko ang recording. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Jose sa courtroom. Nagkakamali ka sa pakikialam. May career ka na pinapahalagahan mo. Oo, sayang kung marinig ng boss mo na inaabuso mo ang posisyon mo. Nang matapos ang recording, tahimik ang room na maririnig ang hum ng fluorescent lights. May isinulat ang judge sa notes niya. Mr. Santos, sabi niya kay Rosa, may explanation ka ba sa accusations na ito? Pinagkapit ni Rosa ang kamay at humina ang boses, puno ng fake concern. Your Honor, palaging dramatic ang anak ko. Binibigyang kulay niya ang family disagreement sa narinig ninyo. Palagi ko lang ginagawa ang best for Chloe. Magandang performance para sa hindi siya kilala. Hindi ipinakita ng judge kung ano ang iniisip. Sabi lang niya, ire-review ko ito. Sa ngayon, nang matapos ang both sides, idineklara ng judge na ire-review niya lahat at magbibigay ng temporary ruling sa araw na yon. Pero hindi niya kami pinaghintay sa isang bagay. Hanggat wala pa yon, full effect pa rin ang temporary protection order. Mr. Jose, bawal kang makipag-contact sa asawa o anak mo maliban sa court-approved visitation. Nag-twitch ang panga ni Jose. Yumuko si Rosa para bulungan siya ng something, pero wala akong pakialam kung ano. Sa labas ng courtroom, huminga ng maluwag si Maria. Hindi ko akalain na mangyayari ng ganoon kabilis. Isinara ni Elena ang folder niya. Bagong simula pa lang. Inakay ko sila papuntang parking, nag-scan ng sidewalk sa ugali. Bawat hakbang parang nakakuha kami ng konting lupa na hindi nila makukuha pabalik. Kalagitnaan na kami papuntang truck ko nang muling mag-vibrate ang phone ko. Isa pang unknown number. Sinagot ko nang hindi nag-iisip. Malalim at firm na male voice. Drop it, Captain, o iisipin ng army na rebelde ka. Tapos dead ang line. Nahuli ni Elena ang expression ko. Hindi yan random call. Hindi, sabi ko, inislide ang phone sa bag. Pangalawa na sa 2 araw. Tumingin si Maria sa likod niya na parang inaasahan si Jose nasa likod namin. Inihatid ko sila ni Ana sa truck ko. Tinakda ang doors at nag-drive straight sa hospital. Sumunod si Elena sa sasakyan niya.
Sa itaas, humanap ako ng quiet corner at sinend ang call log kay Cruz sa CID na may short message. Possible harassment, unknown caller, likely related sa VA fraud suspect. Mabilis ang reply niya. Mag-ingat. May red flags kami sa VA file ni Jose. Huwag pag-usapan details sa line na ito. Pagbalik ko sa room ni Maria, nakaupo siya sa edge ng bed. Maputla pero alerto. Tumawag si nanay sa akin, sabi niya. Sabi niya kung itutuloy ko ang pagpapahiya sa pamilya, sisiguraduhin niyang mapupunta si Ana sa orphanage. Nagngit-ngit ang ngipin ko. Wala siyang karapatang gawin yon. Tumungo ang mata ni Maria. Sabi niya, may kakilala siya sa child services. Sabi niya, isang complaint lang tungkol sa mental stability ko ay sapat na. Hindi ako nagduda na may connection si Rosa sa wrong places. Alam ko rin na best way para patayin ang ganong threat ay documentation. I-record mo. Sabihin mo sa akin bawat sinabi niya, date, time, at caller ID number niya. Pumasok si Elena noon, nag-scroll sa phone. Gusto mong marinig ito? Sabi ng VA investigator na contact ko, mess ang claim file ni Jose. Nag-report siya ng injury mula sa deployment na hindi niya naranasan. Kung totoo yan, federal fraud yun. Nagulat si Maria. Paano niya? Kasi alam niya kung paano laruin ang system, sabi ni Elena. At marahil tinulungan siya ni Rosa. Hinila ko ang laptop at nagsimulang buuin ang timeline. Benefit deposits, lavish spending, domestic incidents, legal proceedings, at ngayon, harassing calls. Pinresent ito sa single document para mas clear ang picture. Hindi lang family issue ito, coordinated pattern ng financial at emotional abuse. Inilapit ni Ana ang wheelchair. Magkakaproblema ba si Lola? Kung tinulungan niya si Jose nakawin ng pera mo, oo, at malaki. Pinag-isipan ni Ana yun sandali, tapos tumango na parang okay lang sa kanya. Nag-ring ang phone ni Elena. Lumabas siya sa hallway para sagutin at pagbalik, tense ang mukha niya. Ito, nagbubukas sila ng formal investigation. Kailangan nila statement ninyong dalawa. Halos bulong ni Maria. Mapapasok ba niya sa kulungan yan? Kung solid ang evidence possible, sabi ni Elena. Heavy ang tension sa room na parang nakakasuffocate, pero nararamdaman ko ang shift. Unang beses, hindi lang sina Jose at Rosa ang may control. Tiningnan ko ang orasan. Kailangan kong dumaan sa legal office bago magsara. Elena, pwede ka bang manatili sa kanila? Siyempre, sabi niya. Sa labas, nag-ring ulit ang phone ko. Ngayon, text mula sa unfamiliar email. Hindi ka invincible. Tandaan mo yan? Screenshot ko at direct send kay Cruz. Reply niya, lock doors tonight. Nang makarating ako sa truck, cooler na ang air at nagsisimula ng kumislap ang streetlights. Umupo ako sa driver's seat sandali, tinitingnan ang hospital entrance sa rear view. Kung iniisip ni na Rosa at Jose na mapipigilan ako ng threats, hindi nila napansin. Nawala na ang line sa pagitan ng protecting family ko at war. Nagsimula ang next morning sa katok sa office ko sa MP Station. Pumasok si Sergeant Cruz, may hawak na printed memo. Captain, summoned ka for Article 32 hearing testimony. Name on list, Jose Santos. Binasa ko ang heading. Exactly what I expected. Preliminary hearing para determine kung ang fraud charges at threat complaints ay kailangang court-martial o refer sa federal. Mabilis gumalaw si CID, sabi ni Cruz. Good, sagot ko. Inislide ang memo sa folder ko. Sa 0940, nasa small courtroom sa base na ako. Ipresenta ng military prosecutor ang basics, fake injury claim ni Jose, commingling ng benefits ni Ana sa personal account niya, at attempts to threaten an active duty officer. Ako. Nakaupo si Jose sa defense table sa neat uniform, looking like the most reluctant soldier. Wala si Rosa, pero hovering ang influence niya like smoke. Sa turn ko, pinanatili kong short ang testimony. Kung paano nag-sign si Maria ng authorization, legal collected records, at harassing messages na natanggap ko. Sinubukan ng Defense Counsel na irattle ako sa suggestion na inabuso ko ang position para mag-dig deeper. Hindi ako nahulog. Lahat ng ipinakita ko ay obtained with clear consent ng kapatid ko at through accessible civilian channels.
Sumunod ang lead CID investigator, presenting evidence mula sa VA records mismo, mismatched deployment history sa claim ni Jose, at obviously falsified medicals. Hindi lang sloppy, blatant. Nang matapos ang hearing, sapat na ang evidence sa presiding officer para forward ang fraud charges upward. Iniiwasan ni Jose ang eye contact nang umalis kami, tight jaw, clenched fists. Sa labas, nahabol ako ni Cruz. Maganda ang takbo pero mag-ingat, na-corner siya, at ang na-corner ay madalas magpanik. Ready ako for that, sabi ko. Pabalik sa hospital, medyo mas okay na si Maria. Sabi ni Elena, pumunta ka ulit sa court? Tanong niya. Hindi exactly court, hearing sa base. Official na ang VA fraud ni Jose under investigation. Kumurap siya, processing. Ibig sabihin mas malaking problema niya kaysa custody? Inilapit ni Ana ang wheelchair, may hawak na papel. Gumawa ako ng list para kay Mommy. Lahat ng times na sinigawan ni Lola si Mommy just in case makatulong. Kinuha ko mula sa kanya. Dates, short descriptions, even small stick figures. Hindi official evidence, pero paints clear picture ng environment na tinitirhan ni na Maria at Ana. Inislide ko sa folder ko. Malaking tulong yan. Pumasok si Elena ilang minuto pa, phone sa kamay. Binigyan tayo ng state court ng date para sa next custody hearing, 2 weeks. At may ready witness ako. Nakita nila si Rosa withdraw benefits at give cash kay Jose. Malaki ang mata ni Maria. Sino? Dating kapitbahay ninyo, si Aling Cruz. Sabi ni Elena pagod na siya sa pagtakas nila. Isang win yun, pero may issue pa ang complaint ni Rosa sa boss ko. May appointment ako kay Santos late afternoon para submit formal response ko. Prepared ko na ang clean folder. Bago umalis sa hospital, hinawakan ni Maria ang kamay ko. Mag-ingat, Madeline. Nakikipaglaban ka sa kanila sa too many fronts. Hindi ako ang dapat mag-alala, sabi ko. Sa office ni Santos, inilagay ko ang folder sa desk. Binasa niya ang first page, tapos tiningnan ako. Well defended mo ang sarili. Ipapasa ko ito sa JAG for review, pero sa akin, nasa bounds ka. Isa pang burden off my shoulders. Lumabas ako, nararamdaman ang shift na parang nag-fit na ang final pieces. Na-corner si Jose sa both military at civilian law. Exposed si Rosa as accomplice at nagsisimula ng maniwala si Maria na maybe, just maybe, mananalo siya. Ngayon, ang natitira lang ay siguraduhin na hindi sila makakabaliktad bago matapos ang case. Umaalingaw-ngaw ang footsteps sa court hallway nang dumating kami para sa next custody hearing. Naglalakad si Maria sa pagitan namin ni Elena, yakap ang thin folder na may statement at medical records niya. Nasa bahay si Ana kasama trusted family friend. Walang dahilan para isali siya sa spectacle na ito. Sa courtroom, mag-isa si Jose sa defense table. Walang Rosa ngayon. Ang absence niya speaks louder pa kaysa presence. Nagbubulungan ang lawyer niya sa tainga niya, pero tumitingin si Jose sa amin. Nagsimula ang judge sa hearing at hindi nag-aksaya si Elena ng oras. Your Honor, bago tayo magpatuloy sa further arguments, may new testimony kami mula sa direct witness sa financial misconduct involving child benefits. Binuksan ng bailiff ang side door at pumasok si Aling Cruz, dating kapitbahay ni Maria. Maliit, stern na babae na may handbag na pwede ring blunt weapon. Umakyat siya sa stand, nanumpa at nagsimula. Nakatira ako sa tabi ni Rosa Santos ng 7 years. Nakita ko siyang withdraw checks for benefits para sa anak ni Maria at give cash kay Mr. Jose more times than I can count. Tinanong ko siya once bakit niya ginagawa yon. Sabi niya sa akin, quote, mas safe sa akin kaysa kay Maria. Tumayo ang lawyer ni Jose para object, pero overruled ng judge. Proceed? Hindi na tinag si Aling Cruz. Nakita ko rin silang mag-uwi ng expensive items, flat screen TV, new golf clubs, far trips, habang nahihirapan si Maria sa buhay. Pinahupa ni Elena yon sandali, tapos ibinigay sa judge ang bank statements na compile ko. So hindi na niya mahahawakan si Ana o ang pera? Not legally, sabi ni Elena. At with protection orders in place, if ever try niya, violation yon. Naglakad kami papuntang truck ko. Nag-iwas sa puddles at lingering reporters. Tumingin ako around sa ugali,
Pero no sign ni na Jose o Rosa. Natalo sila sa big game. Clean up na lang. Pabalik sa temporary apartment ni Maria, sumugod si Ana sa pinto pagpasok namin. Nasa kay Aling Cruz siya, nag-bake ng cookies at amoy safe haven ang place kaysa hideout. Ngumingiti si Ana kay Maria. Nanalo na ba tayo? Yumuko si Maria, mahigpit yakap ang bata. Oo, anak. Nanalo na tayo. Tiningnan ako ni Ana next. Ibig sabihin hindi na tayo sisigawan ni Lola? Exactly yan ang ibig sabihin, sabi ko sa kanya. Sa mga susunod na araw, finally slowed down ang pace. Tinapos ni Elena ang paperwork para enforce custody at update sa akin ng CID na under both military at civilian investigation na si Jose. Na-contact ng federal agent si Rosa. No charges yet, pero open na ang door. Isang gabi, pumasok si Maria sa kusina habang nagbibrew ako ng kape. Nagsisimula na akong makahinga ulit, sabi niya. Parang may future talaga kami ni Ana na sa amin. Yun ang point, sagot ko. Safety first, everything else after, sumandal siya sa counter. Ikaw, nakipaglaban ka rin sa case na ito gaya ko. Hindi ba nakakapagod sa'yo? Definitely, honest kong sabi. Pero nakaranas na ako ng tougher situations. This one mattered more because family. Later that week, tinapos ko ang part ko sa investigation ng complaint ni Rosa. Tinawagan ako ni Santos sa office para direct news. Jag found no misconduct. Sabi niya, cleared ka. Hindi lang relief. Parang lifted ang forgotten weight sa shoulders ko. Sa daan pa uwi, dumaan ako kay Maria. Nakaupo si Ana sa sofa doing puzzle. Ngumiti siya. Nandito ka pa rin ba, even if back to duty ka? Always, sabi ko sa kanya. Just maybe not in person every day. Kailan? Tumango siyang satisfied at bumalik sa puzzle. That night, habang nagda-drive pa uwi, cleared na ang rain. Wet pa ang streets, reflecting streetlights like thin golden ribbons. Noon ko realized hindi lang ito about winning in court or beating Jose at his game. About ensuring na makakabuhay sina Maria at Ana without fear at knowing I did my job well as sister at soldier. 1 week later, nakatayo ako sa parade ground sa uniform ko, watching new recruits struggle sa morning drills. Approved na ang transfer request ko sa training command. At ito ang first day ko after the investigation whirlwind. No more late-night CID knocks. No more last-minute subpoenas, just shaping new soldiers before they deploy. Pinirmahan ito ni Santos. You've done more than your share, sabi niya. Time to put that experience where no one can accuse you of bias. Hindi ko sinabi aloud, pero ang idea ng stable schedule at no surprise harassing calls sounded like luxury. Lunchtime, nagdala ako ng kape outside, vibrate ang phone ng photo mula kay Maria. Si Ana sa backyard ng new townhouse nila, parked ang wheelchair sa grass, both arms up in victory pose habang pinapakain ang golden retriever ng neighbor. Nag-caption si Maria, sabi niya safe place na niya ito. Tinitigan ko ang photo ng matagal bago isave sa home screen ko. That evening, nag-drive ako para bisitahin sila. Small but bright ang townhouse na may ramp sa front at wind chimes near door. Una akong binati ni Ana, almost bouncing sa wheelchair. Gusto mo bang makita ang room ko? Full tour niya, high shelves for books, study desk under window, at ang silver necklace now hanging on bulletin board above bed. Para hindi mawala, explain niya. Pumasok si Maria, sumandal sa doorframe. Mas matulog na siya ngayon. No more nightmares, no more waking up crying. Ganon kapag wala na sa fight or flight mode, sabi ko. Sa kusina kami eventually, eating takeout at talking ordinary things, school schedules, new PT program ni Ana, fact na iniisip ni Maria part-time work ulit. No tense glances at door, no street scans for black SUV, just normal. Nang magpaalam ako, sinamahan ako ni Maria papuntang truck ko. Alam mo ba, sabi niya, hindi ko realized kung gaano ako tense waiting for next bad thing hanggang tumigil ito. Yun ang part na hindi sinasabi sa iyo. Sabi ko, justice isn't revenge. It's about safety, about not looking over your shoulder every day. Mahigpit niya akong niyakap. Binigay mo sa amin yan. Driving home, naisip ko ang last 2 months,
how fast it escalated, how ugly it got, at how close it came to crossing legal lines. Realized na, sa military, we talk about mission accomplished, like finish line. But this wasn't a mission you complete and take leave. Protecting them isn't one-time order, it's permanent. Back sa apartment ko, inilagay ko ang cover sa counter at umupo with new notebook. Sa first page, in large block letters ko sinulat, always keep them safe. Hindi regulation yan, hindi military doctrine, just the only thing that matters. Looking back, almost strange na isang 2 a.m. knock sa pinto ko ang nagsimula ng biggest fight ko outside uniform. I've faced hostile suspects, high-stress situations, at pressure missions. But nothing compared to facing your own family when they've crossed the line. Sa military, we train to protect those who can't protect themselves. Turns out, the mission doesn't stop at the gate. It just changes shape. Sina Maria at Ana ngayon hindi lang safe. They are free. And for me, that's the only victory that matters.